Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, magbigay tayo ng reaction dito sa nireactionan ng isang vlogger na puro fake at kasinungalingan at mali-maling informasyon ang mga na ibibigay niya sa kanyang pagla-live, no? Ayan, so kinorek niya nga yung mali, pero mali pa rin yung pagkakakorek niya. Kaya kapag napanood nyo po yung, pag nakita nyo po yung channel nitong reactor na to, wag na po kayo manood. Kasi puro fake lang po ang kanyang mga binibigay na impormasyon. Pati yung kanyang mga reaction dito ay sala at sablay. Okay, so pero bago natin pagpatuloy, bati muna tayo ng isang magandang araw. Ayan, at ito po ang inyong Mars Ria na nagbibigay sa inyo ng isang magandang araw na pagbati, lalong-lalo na po sa ating mga solid supporters. Ayan, sa mga supporters po ng Team Berador, sa mga solid supporters po ng Team 2x2, mega love shoutout po sa inyong lahat. So pakinggan po natin kung ano yung naging reaction niya dito sa Sampaguita vendor na ngayon na naging viral dahil doon sa encounter niya sa isang security guard sa Mega Mall. Ayan, na ito ngayon ay ni-reaction na naman ito ni tanga-tangang reactionista, di ba? Ang kanyang YouTube channel as 26, pag nakita niyo yung channel niya, puro fake po ang pinapalabas niya diyan or pinapakita niya. Pati yung mga pangangatwiran niya diyan, puro kasinungalingan. Ako po ay nagkaroon ng pagkakamaling information dahil doon sa nakuha kong informasyon sa social media na ang sabi ay yung bata daw is college, first year college. So mali po yun, no? Hindi po siya first year college. Itong interview, ito pong reaction na nakuha ko ngayon is 1 hour ago pa lang, no? 1 hour ago na in-interview ng isang vlogger na nangangalan na Chika Blockbuster. I-search nyo po yung Chika Blockbuster. Sa kanya ko po nakuha itong interview niya doon sa bata. So, ito ho guys, panoorin po natin. Ayan. So, pagbibigay po natin ng mga reaction sa mga viral na pangyayari, lalo't kung wala naman po tayong mga personal na interaction sa mga pangyayari. So, mas marapat po lamang na bago tayo magbigay ng ating mga impormasyon, ay siguraduhin po natin na reliable po ang pinagkukunan natin ng mga informasyon. Katulad na nga lang po ng pagbibigay niya ng reaction dito na kinokorek niya yung kanyang sarili, pero mali pa rin po. Dahil ayon sa kanya, sinasabi niya, ako po ay humihingi ng pasensya doon sa unang vlog ko na sabi ko is college, first year college, pero mali po ako, no? Ito po ang totoo dyan. Panoorin po natin. Siya. Medyo malayo-layo sa SM Mega Mall. Munyos po bandang north po yun. No? Doon sa malapit sa SM North Purview naman. Pero mas gusto niya magtinda sa SM Mega Mall. So pakinggan pa po natin yung interview sa kanya. Yung mama daw po niya ay nagtitinda naman daw po ng prutas. Siya naman ay nagtitinda ng sampagita. Ngayon guys, wala naman masama talaga yung ginagawa ng bata, no? Wala naman talaga masama sa ginawa niyang pagtitinda. Kaya lang nga kasi, alam niyo naman po sa mall, ayan nga, ulitin natin yung kanilang vlog ko, na parehas po silang may kasalanan. Kasi yung security guard po, ay ginampanan niya lang po yung kanyang trabaho na paalisin ng mga vendors, no, do sa mall. Kasi siguro, yun po ang policy ng mall na bawal magbenta ng sampagita o anuman, any vendors doon. Kasi meron naman po talagang store sa loob ng mall. Ngayon, sa maling pamamaraan ng pagtaboy niya o pagpapalis niya, nasaktan niya yung bata at siyempre ay naano pa niya, nasira pa niya yung panita. So ang bata naman po, ang pagkakamali naman po niya is kahit na siguro sa araw-araw na hindi lang po niya nasaktan at nasira. Iba po kasi yung nasira mo lang. Diba? Ibig sabihin, sa pagpapambuno ninyong dalawa ay hindi mo nasadya na nasira mo yung kanyang paninda. Pero malinaw naman na malinaw doon sa action ng gwardiya na hindi niya po yun nasira, kundi sadya niya pong sinira. Dahil patalikod na yung bata, pero hinablot niya po yung paninda ng bata at saka sinira niya yung sampagita. So, doon pa lang malaking argumento na po yun. Hindi niyo po nasira, sinira niya. yung security guard, diba? Sa pagbibigay natin ng mga ganyang impormasyon, false information na kaagad, diba, na magbibigay tayo ng haka-haka na maaaring makasama din doon sa other side ng ating nire-reactionan para sabihin mo na baka gusto niya lang inisin yung security guard. Pag mga sampagita po kasi yung nagtitinda, yung mga naglalako, ikot lang po yan sila ng ikot. 'Di ba? Sila po yung mga tinatawag na walking vendors. Wala po silang specific location kung saan po sila talaga mag-i-stay. Kahit na po sabihin na nasa harap siya ng Mega Mall at yan yung pinakang pwesto niya na gusto niyang tindahan, pero for sure hindi siya nag-i-stay diyan sa isang lugar lang
or pabalik-balik siya dyan, papalit-palit siya ng pwesto, pwedeng nandoon siya sa kabilang side, and then maya-maya babalik na naman siya sa kabilang side. Kasi kung nasaan yung may pinakamaraming traffic ng tao, ay doon yan sila nag-aabang. Okay? Sa kanya. Okay. Gusto niyo tulungan yung mama niya, 16. Ayan guys, siya po ay 16 years old. Mali po ang pagkakasabi ko na siya ay first year college. So, base po sa datos na nakuha ng PNP Mandaluyong, okay, na meron din po tayong recording niyan, siya po ay hindi po siya 16 years old, kundi siya po ay isang 18 years old at hindi na po siya minor de edad. Siya po ay legit na isang college student, katulad ng sinasabi ni S26 na hindi daw po siya college student. College student na po siya base po sa datos na nakuha po ng PNP Mandaluyong. Namin at na-identify po yung bata, no? Pero ina-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. Siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan po legitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. Kolehiyo po siya po ay naka-enroll sa PS MedTech. Confirm po natin na siya po ay hindi na minor de edad, kundi siya po ay isang 18 years old, okay, at nag-aaral po ng MedTech. So, mali na naman yung pagkakakorek mo ng impormasyon mo, di ba? Bago kasi magbigay ng reaction, kailangan marami ka na talagang nakukuhang datos or data, di ba? Para yun ang pagtutugma-tugmain mo, para malaman mo kung yung bang mga data na nakukuha mo ay may katotohanan. Maliban po doon, hindi lang ang Mandaluyong PNP ang pumunta sa bahay ng bata, pati kasama po nila ang DSWD. Okay. Siya po ay 16 years old pa lang. So, hindi po siya 16 years old at siya po ay isang college student. Yung vlog na tinignan ko, siya po ay grade 10 student. So, hindi po siya isang grade 10 student, okay? Hindi siya grade 10 student, hindi siya 16 years old. Siya po ay isang 18 years old na legit na naka-enroll sa isang private school at kumukuha po siya ng kursong MedTech, nasa first year college na po siya. Okay. Apat silang magkakapatid. Pangalan siya sa magkakapatid. Oo naman, very responsible naman. Apat silang magkakapatid. Kaya no wonder kung bakit na pilit niya gustong makapagtinda, kung bakit gusto niya magkaroon maubos yung panig. O, di ba, As? Bata pa lang yan, pero very responsible. Wala pang mga anak yan, ha? Panganay pa lang sa magkakapatid, pero ginagawa niya ang lahat ng paraan para makatulong siya, para hindi siya maging pabigat sa pamilya niya. Very responsible. Hindi katulad mo. Nasa edad mo na yan, sa tanda mo na yan. Hindi mo kayang magtrabaho at maghanap buhay para buhayin mo yung responsibilidad mo. Diba? Sana all Ash, diba? Responsible. Nasunugan pala sila, kaya ganun siya, very determined na makapagtinda at makapagkaroon ng pera. So sad naman. Hindi sila nasunugan, na-demolish yung kanilang bahay. Dahil nakapwesto sila sa maling pwesto, kaya dinimolish yung kanilang bahay. Nagtayo sila ng bahay doon sa hindi dapat tayuan ng mga squatters. Kaya dinimolish sila. Ngayon, very determinate. Ayan ka na naman. Kaya sabi ko po sa inyo, kapag kayo po ay manood ng vlog nitong babae na to, nako, wag na kayong manood sa vlog nito dahil hindi kayo matututo. Ililigaw kayo dahil yung mga sinasabi niya dito, mga salita ay malayo sa katotohanan. Very determinate. Ito yung unang nireaction ko, nakala ko college siya. Sabi dito, first year college na po ako. Sabi naman nung nag-message, akala ko bata, di naman pala bata. Pero ganun pa man, no, dahil mali itong nakuha kong information na to, ayan. Mali ang information ko na yan, pero ng security guard, no, na nasaktan ng security guard, kaya nawala ng trabaho. Pero sabi ko nga po, lagi po natin ilalagay sa ating sarili ang respeto. Kasi siguro yung bata nawala ng respeto doon sa guard, tapos yung guard din nawala siya ng respeto o pasensya doon sa bata, kaya nasaktan niya yung bata. Pero sa ganun pa man din, nakakawa pa rin yung bata kasi sila po pala ay nasunugan 2 weeks ago. Siya po ay grade 10, coming up po pa grade 11. Apat silang magkakapatid at ang nanay niya is nagtitinda ng prutas. Hindi nabanggit yung tatay niya, so hindi natin narinig kung ano nangyari doon sa tatay niya. Pero ganun pa man, so correction po base sa datos na nakuha po ng PNP Mandaluyong, hindi po siya 16 years old, hindi po siya grade 10 student, siya po ay isang 18 years old
first year student taking up medtech at siya po ay isang scholar ng isang institusyon. Kasama po ng PNP Mandaluyong ang DSWD nung sila po ay pumunta at nag-interview doon sa buong pamilya. Ay para i-correct po yung mga maling impormasyon na naibigay dito, since ikinorek niya po pero mali pa rin naman. Tungkol naman doon sa security guard na binibigyan natin ng justification, 'di ba? Marami din kasi yung mga nakikisimpatya din doon sa security guard kasi nga po nawalan po siya ng trabaho. Siguro nandun na po tayo sa sayang kasi talagang nawalan na ng trabaho at naapektuhan na yung trabaho niya base doon sa pangyayari. Pero ito po yung dito natin makikita na pag meron tayong action ay kailangan maging responsible tayo at handa tayo sa lahat ng magiging resulta ng ating ginagawa. Okay, at dapat matuto tayong tumanggap ng anumang mga consequences sa mga action natin. Okay? Bilang isang security guard, sila po ay, bago po sila bigyan ng lisensya, sila po ay dumadaan sa training. Okay? At ang trabaho po nila ay protektahan ang lugar kung saan po sila ay naka-duty. Kaya po ang mga security guard ay meron pong tinatawag na 11 general orders kung saan yan po ay kanilang minimemorize at kailangan po ay, ano po sila dyan? Well practice pagdating po dyan sa kanilang 11 general orders. Sabihin na natin na pinoprotektahan lang po ng security guard yung kanyang area of responsibility, pero hindi pa rin cover ng kanyang trabaho ang manakit. Okay? At yun po ang pinakang mabigat na nagawa niya beyond his duty. Okay? Sabihin na natin na makulit ang mga bata o makulit yung mga vendors dahil kahit pinapaalis na sila ay pabalik-balik pa rin sila doon. So kung makulit man yung mga vendors, edi maging makulit din siya. 'Di ba? Dahil yun ang trabaho niya, ang paalisin ang mga vendors. Pero hindi cover ng kanyang trabaho na kapag nangulit na yung mga vendors at hindi niya na mapaalis ay pwede niyang saktan or pwede niyang sirain yung mga paninda. Okay, and even the SM Management of SM Mega Mall has released an official statement about the viral incident doon sa nangyari nga po na ito. And sabi po ng SM Mega Malls, we regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. This security guard has been dismissed and will no longer be allowed to serve any of our malls. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Kasi nga po, ito nga po ay isang public place din naman. Hindi kasama doon yung manakit ka dahil lang sa napapagod ka na nagawin yung duty mo, maliban na lang kung at life-threatening. Halimbawa, yung bata, kasi kung makikita natin, malinaw naman doon sa act ng bata, di ba, na siya ay paalis na. Kung makikita naman natin dito sa video na to, na nakaupo lang siya doon at pinapaalis siya ng security guard. At wala namang ginawa yung bata na action para masabihin na natin na na-trigger yung security guard. Actually, tumayo yung bata, pag sita ng security guard ay tumayo yung bata at akmang paalis na. Kaso lang, nung pagtilikod ng bata ay hinablot ng security guard yung kanyang panindang sampagita at sinira niya. So, yun yung nag-trigger dun sa bata para ihampas yung kanyang panindang sampagita dahil nga naman siguro ina-expect niya na kapag naitinda niya na yung sampagita, may pera na siya pag-uwi niya. So, hindi pa rin tama yung naging action ng security guard, diba, na manakit siya dahil bilang isang security guard dapat meron kang maximum tolerance na tinatawag. Okay? So, yun lang po ang ating reaction dito. And kung natanggalan man siya ng lisensya, kung natanggal man siya sa trabaho, it's because may ginawa po siyang labag sa kanyang duty or beyond sa kanyang duties and responsibility, which is yung manakit. Diba? Dahil ikaw ay isang defender. Bilang isang security guard, ikaw ay defender, not the offender. Okay? So, yun ang pagkakaiba. Kahit gaano ka pa nasasaktan, maximum tolerance ang paiiralin mo. And the first thing that you should do is may posas naman yung mga security guard. So, kung sa tingin mo, ikaw ay na-assault, diba? So, may posas ka, kunin mo yung posas at posasan mo para hindi niya na magamit yung kamay niya para makapanakit sa'yo. Pero para gantihan mo rin ang sakit, lalo na kung babae, diba? At mas bata sa'yo na alam mo naman na mas malakas ka, diba? Dahil ikaw ay merong hawak na armas.
tapos ikaw ay gaganti ng pananakit sa iyong oppressor. So yun po ay beyond the duties of a security guard. Kaya doon po nagkaroon ng nakapag-commit ng violations yung security guard base sa kanyang responsibility. Kaya sa bawat trabaho, ano man ang ating trabaho, let's do it with due diligence and be responsible. Alam dapat natin kung ano yung mga limitasyon natin, diba? At dapat mag-stick tayo doon para sa bandang huli, hindi natin pagsisihan kung ano man yung resulta ng maging mangyayari. And be responsible enough din sa bawat action natin. Let's say kung ito na yung naging resulta, tanggapin mo sa sarili mo na na-relieve ka sa duty kasi nga po meron ka rin nalabag na beyond your responsibility. So, gawa ka na lang ng ibang paraan, di ba? And accept the fact na ikaw ay nagkamali. Naintindihan naman nung mga magulang na pare-parehas lang naman silang naghahanap buhay. Okay? Pare-parehas lang silang naghahanap buhay, and bilang mga walking vendors, talagang normal na makikita mo sila na palakad-lakad at pa-stay-stay kung saan-saan. So, bilang isang security guard, trabaho mo magtaboy ng mga vendors dahil kung yun ay utos ng management, pero hindi naman siguro inutos ng management na saktan mo yung mga vendors. Okay? At sirain mo ang iyong paninda. Kung yun ay utos ng management, well then, meron kang panglaban, di ba? Na hindi ka pwedeng tanggalin sa trabaho dahil sinunod mo lang talaga yung eksaktong utos sa'yo. Pero kung hindi, so doon ka nagkamali. And dito sa nilabas ng na statement ng SM Mega Mall, so they condemn the act of the security guard. So that means to say na hindi galing sa SM Mega Mall yung policy na kapag ayaw nilang umalis, saktan mo or sirain mo yung kanilang paninda. Bali, ang takeaway po natin dito sa ating napanood na video is pairalin po natin talaga yung mahabang pasensya. Dahil lahat naman tayo ay lumalaban lang sa buhay. So maging patas lang tayo sa paglaban natin sa buhay. Habaan natin ang ating pasensya dahil anuman ang mga magiging resulta ng ating aksyon, sa bandang huli tayo rin naman at walang ibang magbabata or papasan ng mga consequences kundi tayo rin. Okay, so yun lang po, and thank you so much sa lahat ng mga nakinig sa ating vlog for today's video. See you again on my next vlog. And this is Mars Ria. Real talk lang tayo, walang personalan. Real talk lang. Bye-bye. Bye-bye po.